Salamat po, Panginoon. Ayan, purihin at Thank you, sambahin ang ating Panginoon. Amen. At di na po tayo uupo, mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy na at ibibigay na po namin at tayo pong lahat ay excited na makinig po ng salita ng Diyos sa oras pong ito. At ang gagamitin po ng Lord sa topic po na love is not an option, it is a mandate. Kaya ang ating pong minamahal, Reverend Father Alfredo, Alfredo Bong Guerrero. Purihin ng ang Diyos. Panginoon. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai na may kasamang sigaw. Di tayo pwede mag-umpisa kung di tayo Ba't kayo nakatayo? Nagmamadali ba kayo? Upo lang kayo. Di tayo magsisimula nang hindi tayo siyempre nakapagpupugay sa ating punong lingkod at sa kanyang pamilya, si Brother Mike Velarde, Sister Belen, at buo nilang mag-anak. Palakpakan po natin sila na nagiging dahilan para tayo magkatipon-tipon sa tinatawag na triduo, 3 araw na pakikisa sa paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. At ganun din sa mga nakikisa sa atin sa kanilang mga radyo, ang mga nanonood via social media, ang mga taga-Alaska, si Brother John Marcus, sa Seattle, si Jenny Mauricio, sila pong lahat ay kasama natin kahit magkalayong lugar. Isa lamang po ang tibok ng ating puso. Tumitibok ito para kay Yahweh El Shaddai. Kaya namamangha ako pag nakakarinig ako ng mga patotoo, no? Kayo ba namamangha na yung mga himala na ginagawa ni Yahweh El Shaddai, meron kasing kasabihan, Jesus died for you in public. Daming nanonood nung namamatay siya. Daming nakasaksi. He died for you in public, so do not live for Him in private. Huwag niyong itago ang mga magagandang pangyayari sa inyong buhay na ginawa ni Yahweh El Shaddai. Tama ang ginagawa nila. Hindi nila kinikimkim, kundi inihahayag sa publiko na ang himala ay hindi imposible. Ang ating panahon, naghimala si Jesus noon, naghihimala pa rin ngayon, lalo na sa mga anak ni Yahweh El Shaddai. Palakpakan niyo ang ating Panginoon. Di ba? Sabi ng sakristan, Father, naalala mo yung lumpo, yung nakasaklay na laging nasa harap ng simbahan? O bakit? Ano nangyari? Father, umakyat po sa altar, tinitigan ng tabernakulo, at itinapon ng kanyang mga saklay. Diyos ko, sabi ng pare, isa itong malaking himala. Nasaan na siya ngayon? Nandun po sa altar, nakasubsob. Dugo yung ilong. Hindi yung ganung uri ng himala ang ating hinahanap. Hinahanap natin yung pang-araw-araw na himala sa ating buhay. No, kaya nga tayong lahat ngayon ay nagtitipon ngayong Huwebes Santo upang pakinggan at maala-alang muli ang dakilang atas ni Jesus sa ating lahat. Sabi sa topic, love is not an option. Love is a mandate. Ito'y atas, ito'y utos, ito'y obligasyon na dapat nating isabuhay. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, magmahalan kayo. Sumabay ang mayroong kaalaman sa awit. Hindi pa pala, practice lang. Atas ko sa inyo, mga kaibigan ko. Itong atas ay magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. May hihigit pa kayang dakila sa ialay ang buhay, alang-alang sa kaibigan.
Kayo nga'y kaibigan ko, kung matutupad ninyo ang iniaatas ko, magmahalan kayo. Sabihin sa katabi, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Alam niyo, napakaganda nitong pagpapaalala sa atin ng Panginoon. Dahil in John 13:35, ang sabi ng Panginoon sa araw na ito ng Huwebes Santo, pagkatapos italaga o i-institute ang huling hapunan, ang sakramento ng Eucharistia, a new commandment I give you, that you love one another as I have loved you. No, ito po'y isang atas, isang mandato na dapat nating isabuhay. Kaya nakakapagtaka na may mga tao pa din hanggang ngayon na sasabihin, mahirap, Father, sumunod sa mga utos ng Diyos. Kasi mahihirap ang utos ng Diyos. Mahirap magpakabait, ang hirap ng kanyang mga atas. Magmahalan kayo, mahirap yun. Ha? Ayan nga yung pinakamasarap na pinagdaanan natin sa ating buhay na punong-puno ng pagsubok. Na kahit marami kayong problema, hanggat alam mo na may nagmamahal sa'yo at may minamahal ka, payapa pa din ang iyong puso dahil alam mo, nandyan din si Yahweh El Shaddai. Di ba, kala ko kasi, Father, pagpapalain ako kapag ako'y dumadalo sa mga gawain, lagi nagsisimba pag linggo. Buti pa yung kapitbahay namin, di nga nagsisimba yun, di nga nag-El Shaddai yun, no? Yun, walang problema, pinagpala. Buti pa sila. Alam nyo, hindi ho pinagpala ang walang problema. Dahil wala naman hong taong walang problema. Yung katabi nyo, kahit mukhang maayos ang itsura niya, may pinagdadaanan din yan. Oh, sabihin nyo sa katabi nyo, alam ko may problema ka. 1, 2, 3. O, anong sabi? Wala kang pakialam. Sana ikaw din. Lahat naman talaga tayo, di ba? Naikwento ko sa inyo, yung pare na merong problema na malaki, paano isang doktor nagkaroon ng relasyon sa sekretarya niya, nagdulong tao, sekretarya. Sabi ng doktor, hindi to dapat malaman ng kahit sino, may asawa na ako, may pamilya. Walang dapat makalam, kaya magtago ka. Nagtago naman yung sekretarya. Lumipas ang ilang buwan, 9 na buwan. Kagampanan na kapanganakan. Pinunta ng doktor, tontuan yung doktor. Meron na tayong solusyon sa problemang yan. Meron akong pasyenteng pare, may bukol sa sikmura. Ganito gagawin natin. Papaanakin kita, tapos o-operahan ko yung pare. Tapos itatabi ko yung sanggol sa pare. At sasabihin ko, Father, isa pong himala, hindi pala bukol, kundi sanggol ang laman ng inyong sikmura. Ganun na nga ang ginawa, pinaanak, inopera, tinabi yung sanggol. Natural nagulat yung pare pagising. Doktor, anong ibig sabihin nito? Ba't may sanggol sa tabi ko? Father, isa pong himala, hindi pala bukol, kundi sanggol ang laman ng inyong sikmura. Imposible naman yun. Paano ako manganganak? Kaya nga himala. Kaya ata nakikinig eh. El Shaddai yata yung doktor. Naniniwala yun sa himala. Amen? Kaya inuwi niya yung sanggol sa kumbento. Lumaki naman yung bata. Pero, nung 15 years old na yung bata, hindi na po makonsensyang itago pa ng pare ang sikreto. Tinawag niya na yung bata. Halika, at may pagtatapat ako sa'yo. Ano po yung papa? Hindi ako ang papa mo. Sino kayo? Ako ang mama mo. Siya nanganak eh, bakit? Ba't may mga papa bang nanganganak? Minsan lahat naman tayo may mga pagsubok sa buhay. At ang pag-ibig lamang ang lumuluna sa mga pagsubok na yan. Nagpapagaan sa ating loob. Di ba? Ang pag-ibig ay napakaganda. Sabi nga dun sa kanta, di ba? Love is a many splendid thing. Tama na yun. Di ba? Ano ang sabi ni Anthony Castello? Nang dahil, hindi ko matano, nang dahil sa pag-ibig, tayo'y naging tao. Nang dahil sa pag-ibig, nag-iibang anyo.
kung mayroong pag-ibig sa bawat puso, mawawala ang galit sa mundo. O, di ba? Yan yun eh. Ano sabi rin sa isang awit? Je t'aime, te amo, I love you. Watashi wa anato aishitemasu. Iklibidish, iniibig kita. Wa ID, no ID, no entry. Paano mang sabihin, ang mundo'y turuan natin, tanging lunas ang pag-ibig. Ulit, mas mabilis. Je t'aime, te amo, I love you. Watashi wa anato aishitemasu. Iklibidish, iniibig kita. Wa ID, paano mang sabihin, ang mundo'y turuan natin, tanging lunas ang pag-ibig. Glory to God! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi pa ng mga kantang pang-adik, alam mo na, mahal mo na, wala ka nang magagawa dahil mahal mo na. Ba't adan? Ba't adan? Mga adik din kayo, no? Di ba? Ang pag-ibig ang bumabalot sa atin sa mga yugto ng mga pagsubok sa ating buhay. Kaya nga lagi nating pakakatandaan, no? Ang pag-ibig ang siyang humuhubog sa ating pagkatao. Kaya nga, sinabi sa dictionary, love is a noun. Pero sa palagay ko, it is really a verb. Kasi hindi mo naman pwedeng patulayan ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng iyong mga sinasabi lamang. Ang pag-ibig ay pinapatunayan sa ating mga ginagawa, sa mga taong sinasabi mo na minamahal mo. Di ba? Ang tao puro salita. Ano ba naman ang batayan ng salita? Nakakalito yan. Ang Santo Papa nagkaroon ng matinding malubhang karamdaman. Kailangan, para mabuhay siya, kailangan mapalitan yung kanyang puso. Sino naman na magbibigay ng puso sa inyo? Di kayo naman ang namatay. Pero ganun pa man, sinabi na lang din sa mga Katoliko doon sa St. Peter's Square, ang Santo Papa ay maluwa at upang siya ay mabuhay, kailangang mapalitan ang kanyang puso. Alam nyo, nung marinig ng mga Katoliko sa St. Peter's Square yun, nagsigawan sila. Sabi nila, take my heart! Take my heart! Alam nyo, kunwari kayo yung mga Katoliko doon ha, pag ginanyan ko kamay ko, sisigaw kayo, take my heart! Take my heart! O practice. 1, 2, 3. Wag na yung kamay, ako na lang yun, nangingelam pa kayo eh. Ako na yung kamay. Kayo, sigaw lang, ha? Ano, malakas yung umepal eh. O, practice. Narinig ng Santo Papa, sigaw ninyong mga Katoliko. Kahit hirap na hirap siya, pinilit niyang bumangon sa kama at dumungaw sa bintana. Nung makita ng mga Katoliko nakadungaw sa Santo Papa, nagsigawan sila. Sabi ng Santo Papa, damang-dama ko ang inyong pagmamahal sa akin. Di yata't handa kayo na mag-alay ng inyong buhay para sa aking kaligtasan. Subalit, isang puso lang naman ang kailangan ko. Lahat kayo nagbibigay ng inyong puso sa akin. Kaya upang malaman ko kung kaninong puso ang aking tatanggapin, lalaglag ko ang balayibong ito. Kung kanino babagsak, siya ang mag-aalay ng puso. Nagsigawan ng mga Katoliko. Binitiwan ang balahibo. Dahang-dahang bumabagsak sa mga Katoliko, sumisigaw sila. Palapit ang balahibo sa mga Katoliko, malakas na sigaw. Nung malapit na, sabi ng mga Katoliko, uy, ano ba? Wag dito kasi naman, oh. Patay na ang Santo Papa. Hindi pa rin bumabagsak yung balahibo. Puro salita lang kayo, take my heart, mukha mo. Ang pag-ibig,
can only be proven by what you do, not by what you say. Kaya nga, di ba, sa ating buhay, ang Panginoon ay pinatunayan ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Sabi in John chapter 13, verse 15, anong sabi? Greater love, no one than this, to be willing to offer one's life for one's friend. Ito ang ganap na pagpapatunay ng pagmamahal. Yung handa mong ialay ang iyong sariling buhay para sa kaligtasan ng iba. At yan ang ginawa ng ating Panginoon sa krus. Upang tayo'y tubusin sa ating mga pagkakasala, siya ang naghirap, nasugatan, at namatay. Subalit, muli naman siyang nabuhay. Palakpakan ng Panginoon. Ang mga sugat na yan, ang siyang naging daan para tayo matubos. Ang sugat sa ulo, sa kamay, sa dibdib, at paa. Tulungan niyo ako. Hirap at durusa ang kanyang nadarama, sugat sa katawan, pag-ibig ang dahilan, dugong pumapatak, tumbas na'y kaligtasan, si Kristong anak ng Diyos, nag-alay ng buhay. Bawat sugat ni Kristo ay may pahayag, ang sugat sa ulo'y pangunawang taglay, sa dibdib ay pag-ibig, sa kamay pagdamay, sa paa na laging nakasubaybay. One more time. Hirap at pagdurusa ang kanyang nadarama, ang sugat sa katawan, pag-ibig ang dahilan, kung pumapatak, tumbasay kaligtasan, si Kristong anak ng Diyos, nag-alay ng buhay. Sabay-sabay, mga sugat. Bawat sugat ni Kristo ay may pahayag, ang sugat sa ulo'y pangunawang taglay, sa dibdib ay pag-ibig, sa kamay pagdamay, sa paa na laging nakasubaybay. Purihin natin ang Panginoon. Sa kanyang mga sugat tayo natubos sa ating mga pagkakasala. Sugat sa ulo. Ganito din ang pag-ibig na dapat nating ibahagi sa isa't isa. Sa atas ng Panginoon, that love is not an option. It is our mandate. Magmahalan tayo. Papaano, Father? Tulad ng mga sugat ni Kristo, magkaroon kayo ng pangunawa sa isa't isa. Huwag kayong mapanghusga. Do not judge if you are not a judge. Siyempre. Sa ating buhay may mga taong ganun. Sa misa, nagsisimba yung mag-asawa, biglang nagring ang telepono ng sesermon yung pare. Eh, napatigil yung pare kasi may nagring na ganyan. No? Hinahanap ng pare kung sino kaninong cellphone.
Ito namang misis ng lalaki, tinitigan yung asawa. Nabuko, cellphone niya yung tumutunog. Tinitigan ng pare na masama. Yung lalaki, pinag-usapan ng mga tao. Lahat-lahat, hiyang-hiya yung lalaki. Di makatingala. Tapos na misa, palabas, siya pa din ang topic. Pinag-usapan kasi yung cellphone niya, walang ganyan. Pinabi na sa misa kanina, dapat patayin ng cellphone o kaya silent po, pero hindi. Lahat, hiyang-hiya yung lalaki. Sa sobrang kahihiyang tinamo sa misa, nung gabi, nagpunta sa bar, naglasing. Nung lasing na, nabitiwan yung baso na basag. Lumapit yung janitor, nilinis. Sabi nung lalaki, pasensya ka na ha, nahihilo na kasi ako eh. Sobrang kahihiyan kasi yung inabot ko kanina eh. Nahusgahan na ako ng gusto para yun lang eh. Okay lang yun, sir. Meme, lumapit yung bartender. Pasensya ka na ha, nahihilo na kasi ako eh. Sama ng loob ko kasi. Okay lang ho yun, sir. Tapos lumapit yung floor manager. Sabi niya, pasensya ka na, nabasag ko yung baso. Hindi ko naman sinasadya eh, nahilo lang ako. Sabi ng floor manager, okay lang ho yun, sir. Lahat naman ho tayo, nagkakamali. Simula nun, hindi na siya nagsimba. Sa bar na lang siya nagpupunta, no? Eh, mas maunawain pa yung mga tao. Buksan niyo ang inyong isip. Dahil lahat naman tayo may kahinaan. Yang katabi nyo, kahit mukhang mabait yan, may tinatago ding sikreto yan. Sabihin sa kanya, alam ko may sikreto ka. 1, 2, 3. Yung sa likod, kasali kayo dito. Huwag kayong maarte, hindi naman kayo kagandahan. Alam ko may sikreto ka. Pakiulit, 1, 2, 3. Ano sabi? Lalo ka na. Pati kayo, Father, lalo kami. Baka pagpunta nyo sa impyerno, unan nyo pa akong makita doon ha, huwag kayo mabibigla. Eh si Father Bong pala na sa impyerno din. Hoy, huwag kayo maingay. Nagpapahinga si Bishop. Sabi ni Bishop, sino yung mga maingay? Yung mga dumadalo sa gawain sa ambel ng mga anak ni El Shaddai, Bishop, maingay, lalo na yung mga lay minister. Sabi mo nga, huwag maingay. Natutulog pa si Kardinal. Malay nyo, bakit? Garantiya ba ang mga pinagsusuot namin sa altar para sa aming kaligtasan? Ha? Ha? Garantiya ba ang aming mga pinagsasasabi sa harap ninyo para kami maligtas ni Yahweh El Shaddai? Ha? Ha? Salvation is not about what I think, what I say, or how I feel. Salvation is only about what I do. Tulad ng pag-ibig, sa gawa lamang napapatunayan yan. Hindi sa kung ano-anong sinasabi mo. Mahal ko, pamilya ko, Father, sabi ng lalaki. Pero ang lagi niyong kasama, si kumpare. Lagi kayong nag-hang out. Sinungaling ka. Sabi niyo sa katabi niyo, sinungaling ka. 1, 2, 3. Ayun tatawag ko dun. Sabi ng mga bata, mahal ko po mga magulang ko, pero gabi-gabi nandun kayo sa labas, naglalaro na kung ano-anong mga laro. Lalo na yung uso ngayon na sinasabi na masama sa isip ng mga bata dahil nagiging bayolente. Oh, mahal nyo pa magulang nyo pero lagi kayo nasa lakwatsahan. Sabihin sa katabi, sinungaling ka! 1, 2, 3. Eh yun talaga naman yun, huwag na tayo magbulahan. Kung hindi naman talaga nakatugma sa iyong sinasabi, ang iyong ginagawa, sinungaling ka. Kaya nga sa ating buhay, tignan ninyo, lahat man tayo mayroong sikreto, may kahinaan lahat tayo. Pero natubos na nga tayo eh. Kailangan lang kayong lumapit para kunin yung resibo. At huwag tayong matakot. No, kaya nga tayo, sinimulan natin itong panahon ng Kwaresma, nung Ash Wednesday, nung pinahirang kayo ng abo. At pinaalala na marupok talaga tayo, pati ating katawan. Sabi nga, we were reminded of our mortality. Ikaw ay alabok, at sa alabok, ikay magbabalik. Pakiulit. Sa madaling salita, mamamatay ka rin. Pakiulit habang nakatingin sa katabi. Sabi, mauna ka na. Marupok naman talaga tayo eh. Kaya nga sinasabihan tayo ng Panginoon na wag na ho kayong mangamba. Lawakan natin ang ating pangunawa. Father, minsan sawang-sawa na ako eh.
Huwag ho kayong magsasawa sa kahinaan ng iba dahil hindi naman ho pinangsasawaan ni Yahweh El Shaddai ang inyong kahinaan. Amen? God is patient with us. So be patient with others. Yan ang pag-ibig. Ang pag-ibig nagpapasensya, umuunawa. Yan ang sagisag ng sugat sa ulo ni Kristo. Hindi tayo kailangan masugatan sa ulo, kundi matuto lamang ng sugat na yon ay sagisag ng pangunawa na uunawaan na kita. Sabihin sa katabi. Palakpakan natin ng Panginoon. Yan ang importansya. Pangalawa, sa dibdib ay pag-ibig. Binabago buhay ng pag-ibig. Meron kami nung araw sa balik-balik, kapitbahay namin. Actually, doon kami sa bahay nila nakatira. Sa ilalim kami, doon sila sa Siga. Siga talaga si Mang Boy. Grabe yun. Pag may away, lagi yung nasa frontliner, talagang nakikipagsaksakan. Wala pa mga baril-baril masyado nun eh. Pana lang at saka mga panaksak. Talaga, okay, batuhan ng mga bato at bote. Ganun lang. Laging nasa harapan yun. Nako, may edad na siya pero napaibig sa isang bata-bata kaysa sa kanya na babae. Sinagot naman siya. At alam ninyo, nung mag-asawa na sila, hindi na makalabas si Mamboy. Kung kay Fernando po, merong pelikulang, isang bala ka lang. Kay Mang Boy, isang sit-sit ka lang. Pag may nag-aaway, dudungaw si Mang Boy, sabihin ng misis, yan ang angin. Binabago ang buhay ng tao. Di ba? Yan ang ginagawa ng pagmamahal. Alam nyo, kung wala kayong minamahal at walang nagmamahal sa inyo, kawawa naman kayo. Sabi mo sa katabi mo, kawawa ka pala. Ano sabi? Baka ikaw. Talaga naman eh. Kung wala kayong ba't pa tayo mabubuhay sa mundo kung wala yung nagmamahal sa'yo at minamahal mo? Kaya nga lang kayo bumabangon araw-araw kahit maraming problema eh. Kahit malanggas, kahit naglalakad, kahit naghihintay ng matagal sa sasakyan. Ginagawa niyong lahat yan kasi pinag-aalayan niyo ng inyong sakripisyo ang inyong mga mahal at mga nagmamahal sa inyo. Amen? Kaya tayo nagsisigasig sa buhay kasi may pinaglalaanan tayo ng tagumpay. Ang mga nagmamahal sa atin at mga minamahal natin. No? Sa ulo, sa puso, sa kamay. Pagdamay. Share with people. Isa ito sa mga hamon sa atin sa panahon ng Kwaresma. Yung almsgiving. Huwag kang madamot, sabihin sa katabi. Nakakatakot yung mga madadamot, no? Sabi nung isang lalaki, pare, ano yan? Pinya? O bakit? Pahingi? Pahingi! Ha! Nagpapatawa ka pala eh. Bakit? Nasaan ka ba nung tinatanim ko to, ha? Nasaan ka nung inaalagaan ko to? Nasaan ka nung nahihirapan akong anihin tong pinya? Nasaan ka? Nakakulong. Nakapatay ako ng madamot eh. Ganun ba? Kumuha ka na ng 6 para may bukas pa. Hindi ka na bumalik dito. Huwag kayong madamot. Iba kuripot. Namatay yung asawa ng lalaki. Namatay yung asawang lalaki ng Mrs. Kuripot. Pumunta sa newspaper para papagawa ng obituary. Yung para ipaalam na patay na yung asawa niya sa mga kaibigan. Magkano po magpa-obituary? Patay po yung mister ko eh. Si Tonyo. 5 words, 300 pesos po. 300, 5 words? Hindi ba pwedeng 2 words na lang para makatipid? Tonyo, dead. Sobrang kuripot. Tonyo, dead. Ano kaya? Hindi po pwede. 5 words po dapat. Minimum na yun eh. 300, 5 words. Nag-isip, sandali lang para makatipid tayo. Alam ko na. Lagay mo na lang, Tonyo, dead. Toyota for sale. Sinabay pa yung pagbenta ng kotse. Huwag kayong kuripot. Dahil ang inyong ama na si Yahweh El Shaddai ay hindi kayo kinukuripot. Binibiyayaan kayo ng higit pa sa inyong pangangailangan. Siksik, liglig at umaapaw ang lalagay sa iyo ng ating amang Yahweh El Shaddai. Amen!
Kaya nga, huwag tayo magdadamot. Share your time. No? Magbigay kayo ng panahon nyo kung wala kayong may do-donate. Yung panahon, importante yan eh. Kapag tayo, Father, kasi minsan wala na, pagod na ako dyan sa mga bagay na yan. Pagod ka na? Oo, Father. Alam mo, maganda pa naman sayang ang boses mo eh. Sumama ka kaya sa choir? Pagod na ako, Father eh. Mag-lecture commentator ka, maganda ka magbasa? Pagod na nga ako, Father. Sumama ka na lang sa mga apostolate ng Yahweh El Shaddai para meron kang pakinabang sa simbahan. Pagod na nga, Father. Kaya sa misa sinasabi ko, ialay na natin ang misang ito para sa mga pagod na. May they rest in peace, no? Para matapos na yung pagod mo, no? Mamahinga ka na ng gusto. Lagi ka lang pagod, no? Parang yung pare. Father, dapat po kayong mga pare, moderno na ngayon, magmisa kayo sa mga kalsada, street masses, para makita kayo ng parishioners nyo. Matanda na tayo, anak, hindi na tayo dyan pwede. Tsaka, Father, dapat pinupuntahan nyo at dinadalaw ang mga may sakit sa inyong parish para malaman nila na kung hindi man ninyo kayang pagalingin yung sakit, pakitaan nyo na lang po ng malasakit. Matanda na nga tayo, hindi na tayo pwede sa ganyan. Tsaka, Father, ayusin nyo yung mga organisasyon para magkaisa at magkasundo-sundo. Matanda na, hindi na pwede dyan. Balita ko, Father, malapit ng payagang mag-asawa mga pare. Diyan, pwede pa tayo. Kapal ng muka. Pag ano, diyan pwede pa tayo. Tandaan po ninyo, no? We can share something. Kahit anong maliit na bagay, kapag iyong binibigay at ibinabahagi, ito'y malaking bagay na sa pananaw ni Yahweh El Shaddai. Ang ama mo na nakakakita sa ginagawa mo ng lihim sa iba, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Amen? Yan ang sinasabi sa Ebanghelyo. Kaya huwag kayo magdadamot sa pagbabahagi ng inyong panahon, ng inyong mga talento, dahil meron tayong maibibigay kahit ano. Sabi nga ni Mother Teresa, no? God does not expect us to do great things. He expects us to do small things with great love. No? Yan ang kanyang hamon sa atin. Hindi kayo kailangan mangarap na makagawa ng malalaking bagay sa mundo. Kahit maliliit, basta may malaking pagmamahal, sapat na yan kay Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Paa. Sugat sa paa, sa gisag ng pagsubaybay. Guidance. Magbigay kayo ng pagbibigay, gabay, lalo na sa mga nagkakamali, sa mga mahihina, sa mga nagkakasala. Yung iba ayaw makisangkot. Father, matanda naman na yan, bahala siya. Lahat naman tayo, kahit ganong katanda, nagkakamali pa rin tayo eh. Kailangan natin, tulad ng pagmamahal sa sugat sa paa ni Jesus, maging gabay din tayo sa iba. Kita mo yung kaibigan mo, nasa lubong mo, napansin mo agad sa mukha niya, dito sa mata, may muta, ang laki-laki. May kapintasan siya. Sabihan mo. Father, baka magalit. Sabihin mo kayo sa magandang paraan. Dami-dami paraan. Sabihin, pare, may muta ba ako? Wala. Buti ka pa meron. Ganun. Daming paraan eh. Totoo to. Lalaki, sumakay sa jeep. Pagakbang ng paa sa estribo, kapuna-puna, kitang-kita ng ibang pasahero sa loob ng jeep. Bukas yung zipper. Sumakay siya, bukas zipper niya. Bababa siya, bukas pa din ang zipper niya. Walang magsasabi sa kanyang, may kapintasan siya, may mali sa kanya. Walang magsasabi, pero lahat nakikitingin. Sabihan nyo, provide guidance, pagsubaybay, sugat sa paa. Excuse me, sir. Your window is open. The bird will fly. Sabihan nyo. Ang masama pa sa ugali natin, hindi na nga natin sinasabihin yung tao sa kapintasan, pero ipinangingwento natin sa iba. Tignan mo yung mama, bukas ang zipper. Hanggang umabot sa driver yun. Yung mama, bukas ang zipper. Sabi ng driver, sukli ng mamang bukas ang zipper.
Alam niya, may pasaherong may kapintasan dahil ipinangwento mo lang, wala kang ginawa para magbigay gabay, para ipakita yung pagsubaybay. Sawang-sawa na ako, Father. Huwag kang magsawa. Hindi ka naman pinagsasawaan ng Diyos. Amen? Never give up on them. Because God will never give up on you. At hanggat ang Panginoon ay nagbibigay ng pagkakataon sa atin, matuto kayong magbigay ng pagkakataon sa isa't isa. Lagi ninyong tandaan, ang mandato ng pag-ibig ay umuunawa. Nagbibigay gabay, sumusubaybay, dumadamay. Ito ang mga sagisag ng sugat ni Jesus sa krus, na ngayon ay isang hamon sa ating lahat. Ngayong Huwebes Santo, alalahanin ninyong paulit-ulit lang naman ang mga kwento ng Kwaresma, ng mga mahal na araw. Dahil paulit-ulit na gustong ipaalala sa atin ni Yahweh El Shaddai na tayo, dahil sa pag-ibig, ay makakamtan ang makalangit na mga pagpapala na nakalaan para sa mga anak ni Yahweh El Shaddai. Kailangan nating patunayan sa araw na ito. Kung ano man ang nakalipas nyo, kalimutan nyo na yun. Sa Diyos, hindi mahalaga ang nakalipas. Ang mahalaga sa Diyos, kung ano tayo ngayon at kung ano pa tayo pwede bukas. Kailangan lamang natin patunayan mo. Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayong nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawi na palagi ng mali, at hindi ka siya sa may kapal. Magsitayo tayo para kay Yahweh El Shaddai. Kung noon ang naghahari ay galit, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bako-bakong landas, tinuwid na ng Mesyas. Patunayan mo, ikaw ngayon ligtas. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang sinuot ay dati niyang damit? Na mamahalin kung kailangan mangisalin, ang paglalagyan mo ba'y papayang lumarin? Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayong nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mo gawi na palagi ng mali, at hindi ka siya sa may kapal. Meron bang tuwid ang isip? Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang sinuot ay dati niyang damit? Ang alak na mamahalin kung kailangan mangisalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumarin? Kung noon ang naghahari ay galit, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bako-bakong landas, tinuwid na ng Mesyas. Patunayan mo, ikaw ngayon ligtas. Patunayan mo, ikaw ngayon ligtas. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. At sa mga nagtatanong po, kung may dala akong libro, nandun po yung mga libro sa likod. 7 po yung libro na yan. They are inspirational books at mga joke books. Kung bibili kayo, 200 po ang bawat isa.
They call them the happy books kasi lahat ng title may happy at mga jokes ang laman ng karamihan. 200. Ang senior citizen po, walang discount. Senior din ako, tabla lang tayo, okay? I am 67 years old. 35 years old ako nung nagsimula ako mag-El Shaddai noong 1993, no? 93. Kaya matagal na rin, no? Kaya wala na kami ngayon matatawag na mga alamat na may lamat pero walang lumot. Kami nila Bishop Bacani nung panahon na yon. Si Bishop hanggang kamatayan yata dito. No? Kaya pasalamatan natin ng Diyos dahil sa ating spiritual director, Bishop Ted Bacani, na kahit medyo nararamdaman niya na yung edad, no? Dahil 80 plus na yata si Bishop eh. Antibay, no? Pagdasal natin lagi na maging powerful pa din yung kanyang pagpapahayag ng mabuting balita ni Yahweh El Shaddai. Kaya pipirmahan ko po pag bumili kayo. Salamat sa bibili, sa hindi, may araw din po kayo. Okay? Para bumili kung wala naman kayong bumili. Sumayin nyo ang Panginoon. Pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, magmahalan kayo.